And alam naman natin, Carla, na meron nga tayong mga calamities na na-experience. Pero meron tayong good news para sa ating mga kababayan na naapektuhan ito. Dahil ang mga kaibigan natin mula sa GSIS ay nagbibigay ng calamity loan. At ngayong umaga yan ang pag-uusapan natin kasama si Miss Ira Buado Patag, ang Communications Officer ng GSIS. Magandang umaga po, Miss Ira. Good morning. Good morning. So ma'am, paano ba kumuha ng calamity loan? Sino ang mga maaaring maka-avail nito? Yes, Carla. Maaaring mag-avail sa calamity loan or emergency loan ng ating mga miyembro na nakatira or nagtatrabaho sa mga areas na idiniklarang under a state of calamity ng NDRRMC. Ito rin, yung mga miyembro na aktibo sa serbisyo o di kaya naman ay walang leave of absence without pay at walang pending charges, criminal man or administrative, at walang arrearages sa kanilang premium contributions at mga loans na hindi idineklarang in default ay maaaring mag-avail ng ating emergency or calamity loan. Yes. Ma'am, mabigyan natin linaw para sa ating mga manonood na interesado nga pong humingi ng tulong sa inyo. Alin po ba itong mga areas kumbaga na nadeklara nga ng NDRRMC na nagkaroon ng state of calamity para kumbaga kung alam nila ay kung area pala nila ay naging under state of calamity, maaari po silang humingi ng tulong sa inyo? Maraming salamat sa pagkakataong yan. Ang mga miyembro na nakatira or nagtatrabaho sa buong probinsya ng Rizal, Marikina, Pasay, Laguna, Bataan, Cavite, Muntinlupa, Pampanga, Pateros, Parañaque, Malabon, Narvacan, Ilocos Sur, Las Piñas, Taguig at Caloocan ay maaaring mag-file ng calamity or emergency loan sa pinakamalapit na GSIS branch sa kanilang lugar o kaya naman ay sa pamamagitan ng mga GWAPS kiosks na nakadeploy sa ating mga provincial capitals, municipal offices, city halls, big agencies like the Department of Education, at dun sa mga nakadeploy naman sa lingkod, Pinoy Center sa mga Robinsons Malls across the country. Okay. And ma'am, ano naman yung proseso ng Maaari lamang silang mag-apply sa ating GWAPS, dalhin lamang ang kanilang mga e-cards or UMID cards, or di kaya naman ay magpunta sa ating pinakamalapit na sangay ng GSIS upang mag-file. Yung forms naman ay downloadable sa ating website www.gsis.gov.ph. Yes, ma'am, ito pong calamity loan para rin po alam natin mga manonood na nais nga pong mag-avail nga po nito. Ano pong nakapaloob dito? Kumbaga, ano po yung mga makukuha nila bilang mga miyembro na mag-grant nga ng loan na hinihiram po sa inyo? Kapag sila ay nag-file ng loan, maaari silang makahiram ng up to 20,000 pesos na utang mula sa GSIS. Ang nakakatuwa pa nito, Zandro, ay ibinaba ng GSIS ang interest rate from 8% to 6%. Wala na rin itong service charge na 1% at babayaran ninyo ito, magsisimula ang pagbabawas sa inyong mga sweldo 3 buwan pagkatapos na i-grant yung loan. So medyo may pagkakataon pa kayo na parang makarecover muna bago kayo magbayad dun sa loan ninyo. Okay. At magkano naman yung sinet nyo ng budget para sa calamity loans nga for this year? For this year, nag-set ang pamunuan ng GSI ng 7 billion pesos para sa mga nasalanta ng bagyo. Sa ngayon, marami na ang nag-a-avail kasi nga alam nyo naman, ang Pilipinas ay medyo typhoon-prone area. So, we're almost at the third quarter of the year, so medyo may mga inaasahan pa tayong mga bagyo. So hopefully, matutulungan natin lahat ng ating mga miyembro. And mama, so far, gaano po karaming mga miyembro po ang nag-avail na nga po ng loan? At gaano po naman karami sa kanila siguro yung nag-grant nga po yung kanilang paghiram? Mga 300,000 na yung mga nag-a-avail ng ating loans. Dun sa may mga existing loans, pwede pa rin sila mag-apply kasi yung outstanding balance nung luma nilang emergency loan, maaari namang ibawas dun sa proceeds ng bago nilang emergency loan. In what cases naman nare-reject ang pag-apply sa calamity loan? In cases na hindi sila nagpo-fall under dun sa qualification nung mga applicants, yung requirement qualifications, plus kung hindi kompleto yung impormasyon na ibinigay nila sa pag-apply online via the GWAPS or dun sa mga forms na pinifilapan nila. Okay. Ngayon, I'm sure enough na ang information ng mga ating mga
tungkol sa calamity loan kung nais man nilang humiram ng pera at kung kailangan nga nila ito, kung nandun nga sila sa mga calamity areas. Pero ma'am, ang GSIS po marami po ibang mga proyekto at mga iba pang programa para po sa mga miyembro. Meron pa po ba kayong nais na ikwento para po alam na rin po ng ating mga manonood kung paano po sila makakahingi ng tulong sa inyo? Nakakatuwa rin ngayon, nais namin ibalita sa ating mga miyembro na may mga bago tayong programa upang isulong yung mga kapakanan ninyo. Katulad ng mga nag-loan na ng housing, meron tayong housing loan restructuring program, maaari ninyong malaman ng detalye sa pamamagitan ng pagtawag sa aming GSIS Contact Center 847-4747 or bisitahin ninyo ang aming website www.gsis.gov.ph or pumunta naman po kayo sa pinakamalapit na sangay ng GSIS upang ipailiwanag ang mga detalye nito. At ganoon din, gusto kong malaman ng ating mga miyembro na in-extend na po yung conversion ng memorial plans to cash. So, may mga sulat na ipadadala ang GSIS upang malaman ninyo kung paano ito i-avail dun sa mga qualified members. Aside from these new programs, loan, ano pa yung other loans na pwedeng ma-avail ng ating mga GSIS members? Pwede rin kayo mag-avail ng Conso loan. Magtungo lamang po sa ating mga branches para makapag-fill up ng form at maproseso na po yung application ninyo. Siguro, ma'am, baka meron na lang po kayong panghuling mensahe po na nais ipaabot sa ating mga manonood ngayon at baka pwede niyo pong i-refresh sila sa mga contact details po para sila po ay makapag-coordinate sa inyo sa mga kanilang mga kailangan. Nais ko lamang po malaman ng ating mga miyembro na ang GSIS ay narito po, nagtatrabaho upang pangalagaan ang inyong kapakanan at isulong ang inyong mga karapatan. Sa ngalan po ng pamunuan, sa pamumuno ni President and General Manager Robert G. Vergara at aming Board of Trustees, narito po yung sinusulong na po nila yung pagbabago ng charter ng GSIS upang idagdag yung karapatan ng ating mga miyembro. Ganun din po yung pagbabago sa ibang mga polisiya. Kung kayo ay may katanungan o may mga concerns or issues, maaari po kayong tumawag sa GSIS Contact Center at 847-4747. Okay, maraming salamat po. Yes, that was Miss Ira Buado Patag mula ang Communications Officer ng GSIS.